iba naman ito, si Lieutenant General Banak partner, yung Deputy Chief for Administration ng Philippine National Police, pumunta naman sa Mindanao dahil binisita yung mga PNP unit doon kasi nga ang daming mga lindol at mga bagyo-bagyo ron eh. Oo. Ano ba ito? Nakabalik na ba si General Banak, Kuya Eric Dastas? Kuya Eric, RH30? Hello, Kuya Eric. Magandang gabi, Ms. Karen at Kuya Henry. At kasalukuyan ay inatahak na natin at iniikot natin itong area ng Region 11 and 12. Dalawang region na yung iniikot na kasama si Lieutenant General Bernard Banak, ang Deputy Chief for PNP Administration. At kanina ay una naming pinuntahan ang Tigos Provincial Police Office at napakainit ng pagtanggap ng ating mga kapulisan sa ikalawa ng PNP na si Lieutenant General Bernard Banak na kung saan ay nagbigay siya ng mga mensahe at ang pangalawa naman ay pinuntahan naman ay itong area sa Davao Oriental. Tama ba, Lieutenant General? Live tayo sa DCI. Kasama mo ba si Kwan? Kasama ko, Kuya Henry. Buti naman. Tayo ay napasama dito at dahil nga yung pinuntahan mismo ni Lieutenant General Banak ay yung mga naapektuhan ng napakalakas na lindol noong nakaraan na buwan. Let's tayo sa DCI. Lieutenant General Banak, magandang gabi. Live tayo sa DCI. General! Right. General, magandang gabi. Magandang gabi sa ating lahat, Karen, Henry. Opo. Nako. Good evening, sir. Nami-miss na rin namin kayo din sa DCRH. Sana makadalaw nga kayo rin may pagkakataon. Alam nyo naman. At sa kasalukuyan ay ini-inspeksyon nga natin ang mga naapektuhan ng mga units natin, ng mga kapulisan. Lalo-lalo na kanilang mga police buildings and structures at nakita natin kanina na may mga maluba na mga na-damage at mga police stations. General, itong mga police stations na na-damage, sabi nyo may mga sobra pong damage dahil sa siguro sa kalamidad o sa earthquake. General, may mga buildings pa po ba na hindi na pwedeng gamitin ng ating mga kapulisan? Oo, katulad sa Davao Occidental Police Provincial Office, may dalawa silang building na kailangan i-abandon at hindi na ito pinapagamit. Kasunod na rin sa kautusan ng ating PNP Chief, Police General Jose Melencio Natares Jr. na kailangan safe ang ating mga kapulisan sa kanilang mga police buildings. Kaya minabuti muna na ito ay i-abandon at sinasagawa na lamang nila mga administrative functions sa mga nalalabing nilang structures na hindi naman damage ng lindol. Kumusta naman po ang moral ng ating mga kapulisan sa area, General? Well, Andre, makita natin na mataas ang moral ng ating kapulisan at patuloy silang naglilingkod sa ating mga kababayan. Pinapakita nila na talagang sila ay mapagkakatiwalaan at masasandigan sa anumang mga sakuna, mga disaster na nangyayari ay we can depend on our police, Henry. Opo. Itong mga kapulisan natin, General Sir, pagka may sakuna, bagyo man yan, lindol, pagbabaha, sila rin po ay naapektuhan at kanilang mga pamilya. Meron po ba tayong mga naiabot po sa kanilang tulong sa ating puwersa para naman po ay pag makabangon po sila naman po ay makatulong sa ating mga kababayan? Hindi sila exempted sa calamity kasi. Oo. Well, tama yan, Karen, Henry. Mayroon nang pinalabas na mga ayuda ang ating PNP Chief, General Natares Jr. Katulad ng mga rice subsidy at yung mismong mga apektado ng mga pamilya ng ating mga kapulisan na damage din ang mga kabayan, ay meron ding assistance na ipamahagi na. So, mataas ang moral ng ating mga kapulisan. General, bukod ba dyan sa Mindanao,
bibisita rin kayo sa ilang pa mga lugar sa buong Pilipinas na maaaring hindi naman biktima ng paglindol pero maraming mga areas din ang palaging dinadaanan po ng bagyo. Tama yan, Andre. Lahat ng mga region ay kailangan nating mabisita dahil patuloy din naman ang ating mga administrative programs pagsuporta sa mga programa ng ating PNP Chief, General Narades Jr. Katulad ng pagpapataas ng moral and welfare, lalong-lalo na ang pagpapalakas din ng ating disciplinary mechanism na kailangan ay mataas ang antas ng integridad at disiplina ng ating mga kapulisan na huwag masangkot sa mga maling gawain. Ay, malaking bagay kasi pag kayo mismo ang bumababa at nakikita kayo sa area, General Banak, with of course General Nartates at the helm, ano ho? Yes, Andre, at nagpapasalamat tayo sa ating PNP Chief, General Nartates Jr. na itinatalaga tayo upang mabisita natin ang mga field units at maramdaman nila na ang ating national headquarters ay may mga programa para sa ating mga field units at malaking bagay ito na tayo nakakapag-ikot. So aasahan ng lahat ng mga regional provincial office na kayo po bibisita sa kanilang mga lugar. Oh yes, tama yan, Henry. At lahat ng mga pinag-uutos ng ating PNP Chief ay sinasagawa natin yung dissemination at cascading. So, katulad ditong nakaraan, may mga mahigit 5,000 na mga kapulisan natin ang newly promoted to higher rank. Nag-oath-taking sila, nag-running in ranks, kaya talagang mataas ang moral ng ating mga kapulisan. Alright, General, partner, siguro imbitahan din namin kayo ng live pag nagkaroon kayo ng pagkakataon ay makabisita kayo at nang makapagkwentuhan naman tayo ng live dito sa studio. General, salamat ha! Thank you po, General Banak, sir. Ayun, maraming salamat po at kasama ko rin si RH30 at maraming salamat sa DCRH. Kita mo naman ayan ang gusto ko. Hindi, kita mo no. Kuya Eric, mawawalan ka ng trabaho dyan kay General. Kala ko announcer eh. Ito maganda kay General at saka Kuya Eric, alam mo, baka kita mo yung kanyang tono na kasama sa atin. Ano siya, reporter na rin siya. Sige Kuya Eric. Ingat kayo dun sa pag-iikot. Sabihin mo kay General na iniimbitahan natin siya dito. Henry, gusto ko lang idagdag at Ms. Karen, kasi bukas ng umaga ay magkakaroon pala, katuwang na rin pala ang Paternal Orders of Eagles sa pangunguna ni Kuya Marvin, yung National President at dating President Kuya Arnold Landayan, ay makakatuwang ang Philippine National Police na magbibigay naman ng mga counting tulong sa mga naapektuhan din ng lindol dito sa Region 11 and Region 12. Kuya Henry and Mr. Alright. Thank you, Eric. Mula pa rin dito sa Mindanao, ito pa rin si RH30, Eric Despas para sa Nature Race. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas.